Kinaumagahan ay inihatid ni Tito Mark si Kurt sa bahay nila. Umuulan pa rin noon pero hindi na malakas. Suspended pa rin ang klase noon hanggang Biyernes, at noong sumapit ang Lunes ay ginulat ko ang dalawang best friends ko noong sabihin ko sa kanila na sinagot ko na si Kurt. Hala ka, ang tigas talaga ng ulo mo. Bahala ka, pag niloko ko noon, huwag kang iiyak sa amin ha. Sumbat sa akin ni Kyla. Walang imik si Yasmin noon pero masama ang tingin niya sa akin. Ang sabi ko naman sa kanila, ano ba naman kayo? Parang hindi nyo naman alam na gustong gusto ko talaga magka-boyfriend bago tayo magtapos ng high school. Napakasimpleng pangarap lang noon, ayaw nyo pang matupad para sa akin. Hindi na sila umimik pero alam kong hindi ko pa rin nakuha ang suporta o pagsang-ayon nila sa akin. Isang hapon, uwian na pero si Yasmin kasi ay inutusan ng advisor namin na dalhin ng susi ng bahay nila sa guard dahil dadaanan ito ng mister niya. So noong lumabas kami ng classroom ay binitbit na rin ni Kyla ang bag ni Yasmin. Pero hindi pa kami nakakalabas ng gate ay nakita na namin ang mga nagkakagulong estudyante sa kalsada na hindi kalayuan sa gate. Wala si Yasmin sa gate at inakala namin na isa siya sa mga nakikiosyoso sa kaguluhan. Pero mali kami dahil siya pala ang lumikha ng gulo. May binugbog siyang lalaki. Si Kurt. Noong makalusot kami ni Kyla sa pagitan ng mga estudyante ay nakita ko ang nakalupaypay na si Kurt sa gilid ng kalsada. Duguan ang bibig niya hanggang paba, nahihirapang huminga, nakapikit at nanghihina habang nakasandal ito sa kaklase niyang si Frederick. Nasa aktong lalapit na rin ako sa kanila nang may tumulak sa akin mula sa likod ko at nagsisigaw. Isakay niyo siya sa tricycle, dalhin natin sa ospital, inaatake siya ng hika niya. Ang babaeng yon ay si Mona Lynn na pinsang buo ni Kurt. Noon ako nagmadaling tumulong kay Frederick na patayuan si Kurt habang si Mona Lynn naman ay nangharang sa mga tricycle na dumadaan. Sa ospital Kuya Bono ay kaagad namang nilapatan ng lunas si Kurt. Kaming dalawa ni Frederick ang nakabantay sa kanya dahil umuwi muna si Mona Lynn upang sunduin ang mga magulang ni Kurt. Wala pa ang parents ni Kurt ay umokay na siya dahil sa oxygen, nebulizer at gamot na ibinigay sa kanya. Nakaya niya na ngang magkwento tungkol sa nangyari kung bakit sila nag-away ni Yasmin. Inutusan daw siya ni Yasmin na layuan ako. Pero inamin ni Kurt na nagyabang siya at papiloso pong sinagot si Yasmin na hindi niya ako iiwan o iwasan. Paano kanya nabugbog? Babae pala. Sabad ng nurse noon na kamag-anak din ni Mona Lynn at Kurt. Hindi babae yun ate, tomboy yun. Sagot ni Kurt. Bagay na kinontra kaagad ng isipan ko. Hindi tomboy yun. Magaling lang talaga yun sa taekwondo kaya siguro nagawa niya yan sa'yo. Pagtatama ko kay Kurt, pero ang sagot niya sa akin ay, tomboy yun Sheena. At saka, hindi ko naman siya nilabanan eh. Ni isang suntok hindi ko siya binigyan kasi nga akala ko babae siya at ayoko namang pumatol sa babae. Kaso sabi niya, mahal na mahal ka daw niya at gusto niyang maging kayo muna bago maging tayo. Iniwasan ko si Yasmin Kuya Bono, hindi dahil sa di umano ay tomboy siya kundi nagalit talaga ako sa kanya sa ginawa niya kay Kurt. Mahal na mahal ko si Kurt noon at naaawa ko sa itsura niya noong bugbugin siya ni Yasmin. Iyon ang dahilan ng pag-iwas ko sa kanila ni Kyla noon sa school. Pero kapag nandito kami sa baryo, nagsasama kami ni Kyla kasi magkapit-bahay lang kami. Siguro nasa 3 buwan din ang iwasan namin ni Yasmin. Naging okay din kami nung isang gabing dumating si Yasmin kina Kyla. Pinagbati kami ni Kyla kaya naging okay na kami. Pero hindi na ganoon ka-close kasi parang naaasiwa na rin ako sa kanya nung aminin niya mismo sa harapan ko na pusong lalaki siya at mahal daw talaga niya ako. Hindi lang bilang kaibigan. Pero nangako siya na hindi niya na kami papakialaman ni Kurt dahil may girlfriend na raw siya
si Mika na taga-private school. Pero sa totoo lang Kuya Bono, hanggang noon ay hindi pa rin ako makapaniwala na tomboy talaga si Yasmin. Hindi mo talaga mahahalata sa itsura at kilos niya. Maganda siya, maputi, ayos babaeng babae, pero pusong lalaki pala. Nakakasama pa rin namin siya ni Kyla, sila ni Mika kapag wala si Kurt. Kapag kasi kasama namin ni Kyla si Yasmin, hindi na lumalapit si Kurt. Hindi dahil sa takot siya, kundi ayaw lang niya maging asiwa ang sitwasyon. Kami ni Kurt Kuya Bono hanggang second year college kami. Na-promote ang papa niya at na-assign ito sa Cordillera region kaya lumipat sila doon. At dahil siguro sa distansya ay unti-unti na kaming nagkalabuan ni Kurt. Third year college kami ay hindi na nag-aral si Yasmin. That time ay wala na ang lola nila. Ang mga gahaman na anak ng lola nila ay naghati-hati sa properties na naiwan at dahil nasa abroad ang mama ni Yasmin ay wala daw itong nakuha. Umuwi lang si Tita Venus, mama ni Yasmin, noong magkasakit siya sa abroad. Malala ang sakit niya noon to the extent na hindi niya kayang kumuha ng abogado para habulin ng mga kapatid niyang gahaman para hatian siya sa mana. Nagawa lang nito ang magreklamo noong magaling na siya pero kakarampot na lote daw ang ibinigay sa kanya. Sa madaling salita Kuya Bono ay naghirap sina Yasmin kaya siya nahinto sa pag-aaral. Nagtrabaho siya noon sa isang department store bilang sales lady at sa totoo lang ay bagay na bagay sa kanya ang kanilang uniform. Napakaganda niya, babaeng babae kung titingnan. At nagseselos pa rin ako noon kapag napapatitig sa kanya si Harvey na siyang boyfriend ko noon. Pangalawang boyfriend, mas pinaka-mamahal na boyfriend. Nakilala ko si Harvey dahil kay Briggs na boyfriend naman ni Kyla. Taga-kabilang barangay lang sila. Mga basketball player sila noong bakasyon na yon at may paliga sa kanila. Inaya ako ni Kyla na manood noon sa laban ni na Briggs at kahit sino siguro ay mapapansin ang kakisigan ni Harvey sa court. Maputi, matangkad at parang may kakaibang attitude. Minsan nakatawa, nakangiti, pero kung minsan naman ay parang bata na may tantrums. Yung galit siya, pero cute pa ring tingnan. Pagkatapos ng laro ay lumapit si Briggs kay Kyla. Naglakad kami palabas ng bakuran ng gym nang may tumawag kay Briggs. Paglingon ko yung pinakagwapong teammate pala ni Briggs, si Harvey. Para akong na-starstruck noon Kuya Bono noong kaharap na namin siya. Ang tangkad niya, ang puti, ang gwapo. Nahihiya ako makipagtitigan sa kanya at ewan ko ba naman kasi kung bakit kausap niya si Briggs pero sa akin ang tingin. Yun pala, kursunado din niya ako. Yung panliligaw sa akin ni Harvey Kuya Bono ay hindi man lang inabot ng isang linggo. Hindi naman dahil sa patay na patay ako sa kanya, kundi dahil nakipagpustahan siya. Kapag daw nag-champion sila, sagutin ko na siya. Kapag hindi, kahit manligaw daw siya sa akin ng matagal at ako ang bahala kung kailan ko siya sasagutin. Nag-champion sila, kaya instantly naging kami. At hindi ko pinagsisihan ang pagsagot ko sa kanya Kuya Bono kahit na hindi ko pa siya noon ganun kakilala. Kasi nung kami na-discover ko pa ang maraming magagandang bagay tungkol sa pagkatao niya. Only child siya Kuya Bono at may kaya sila at parehong mabait ang magulang niya. At siya, si Harvey ay umamin na mayroon siyang very mild autism. Pero ang interpretation ng marami, maging ako ay parang childish lang siya. And I find him cute Kuya Bono kasi ang laki niyang tao,
ang pogi pero childish. Grabe siya kung maglambing, pero hindi niya masyadong gusto ang nilalambing. Meron din siyang pagka-insensitive to the extent na galit na ako pero tatanungin pa ako kung galit ako. Minahal ko siya 100% sa kung ano siya, Kuya Bono. May nangyari sa amin matapos ng 1 linggo pa lang mula nung sagutin ko siya. Nangyari yun sa kwarto ni Briggs and yes, ako pang nag-initiate at nadarang lang siya. Siyempre nahirapan ako, nasaktan pero tiniis ko. Pero siyempre yung pagtitiis sa hapdi at kirot ay makikita sa mukha. Tinanong pa rin niya ako noon, "Ano ba, Sheena? Nasasaktan ka ba o nasasarapan ka?"